Ako ay Pilipino. Ako sa ka, Pilipino. Ko isa ka Pilipino. Ako, usang nga Pilipino. Ako sa rong Pilipino. Ako Pilipino. Pilipino ako at ako'y mapagpalaya. Sa dinami-rami ng wikang meron tayo sa bansa, ano nga ba ang pinakakunulugan ng wika? At paano nga ba ang ating pagkakaiba-iba ng wikay naging daan sa namamayagpag na mapagpalayang bansa? Ang wika ay ginagamit natin upang makipag-usap, makipagtalastasan, makipagdebato at maipahayag ang ating mga opinyon. Ngunit hindi lamang ito nagtatapos doon. Ito rin ay sumasalamin sa relasyon natin sa isa't isa. Ang Pilipinas ay kilala sa pagkakaroon ng 8 pangunahing wika. Bicol, Ilocano, Hiligaynon, Pampango, Pangasinan, Cebuano, Tagalog at Waray. Sa totoo lang, maraming wika ang Pilipinas. Ngunit ito pa lang consider ang pangunahin sa may kadahilan na may malaking bilang ito ng tagapagsalita at may malaking tungkulin rin ito sa paghubog ng bansa. Nga may araw na nasyonal na wika? Ano raw? Bago pa lamang magsimula ang pananakop sa atin ng mga dayuhan, tayo ay nagkaroon na ng sariling alpabeto, ang baybayin, kung saan ito ay ating unang naging gabay sa pagsasalita. Ngunit ito ay may limitadong letra lamang at ang bawat probinsya ng bansa ay may mga sariling wika, kaya't limitado ang pagkakaintindihan ng bawat mamamayan. 1937, sa pamamahala ni Manuel L. Quezon, ang Pilipinas ay nagkaroon na ng pambansang wika, ang wikang Tagalog. Sa modernong panahon, mayroon tayong iba't ibang wika at bawat wika ay maaaring maging susi sa paghahayag ng boses ng Malaya. Naging daan ito upang itama ang mga pangyayari sa ating paligid na sa ating paningin ay hindi tama at may naapahang tao. Naapahang tao? Sa ganitong paraan, nagagamit natin ang wika upang makamit ang ating katarungan. Wait, stop! Have you ever looked at someone and wondered what is going Hoy, inside? umayos ka naman no? Nasa rally tayo. Pinaglalaban natin ngayon ang ating karapatan bilang isang... Bindel dyan! Wow! Aani mo, Bindel! Sana po babae na po yung tuition fee. Huy! Scholar tayo, te! Hindi lamang sa pampolitikal na paraan naging daan ang wika upang mapaunlad ang ating mapagpalayang kaisipan. Ito rin ay naging daan sa pag-usbong na teknolohiya at trends na naranasan natin na nagbukas sa ating isipan sa modernong lipunan na kinalagyan natin ngayon. Mula ng unang sumikat ng paggamit ng internet, ang pagkakakilanlan natin sa wika ay tuluyan ng nagbago. Umira lang din na mismo ng wika, tumatak ang pagiging malikhain natin sa pakikipagtalastasan. Bawat isa, ano man ang lahi, kultura, edad, kasarian o kahit ano pa ay may oportunidad na makipag-ugnayan sa isa't isa sa kabila ng pagkakaiba ng wika. Bakla! Ang tagal mo! Iiwanan ka na namin. Sige. Wait lang kasi, ito kahit kailan hindi makapaghintay. Hay naku, be. Ang tagal-tagal mo nagsadyat dyan. Nakikipag-away lang pala. Ano? Perfect ka na ngayon? La, sabi niya kamukha ko daw si Sasa. Sa kabila ng mga naging tungkulin ng wika sa ating lipunan, ikinabuti man o ikinasama, ito pa rin ay may malaking ambag sa lipunan. Ito ay naging tulay at sandata na kung saan ang pinaka-importanteng kapangyarihan na naihandog nito sa atin ay ang kalayaan. Kalayaang maipahayag ang ating opinyon, karapatang maipakita ang ating pagiging malikhain at pagiging maabilidad, naging daan para umusbong ang ating kaisipan, maging ang maipalaganap ang karunungang wala ang lipunan. Wikang sumalamin sa kultura at relasyon ng mga Pilipino. Wikang nagbigay sa atin ng kalayaan, maipahayag ang ating nararamdaman mula noon hanggang ngayon. Wikang naging sandata sa mapang-abusong Espanyol at sa mapang-abusong mga mananakop. Wikang makapagpalaya at patuloy na magpapalaya. Wikang sumisimbolo ng pagmamahal natin sa ating bansa, ang wikang Pilipino. Kung kaya't ang wika ay hindi wika lamang,
ito'y wika ng Malaya. Wika mapagpalaya! Ako ang galang pa